Kamusta mga kamaster at maligayang pagbabalik na naman dito sa aking YouTube channel. Sa videong ito ay pag-uusapan natin ang kwento ng isang grupo na nagtataglay umano ng kakaibang kapangyarihang hindi tabla ng bala ng baril at taga ng itak. Ayon sa kanila, kaya din nilang magpagaling ng may mga karamdaman at lumaban sa mga masasamang espiritu o mga demonyo. Kung gusto po nyo silang makilala ay tapusin nyo ang videong ito. Pero bago po natin simulan ay inaanyayahan ko po muna kayo na pindutin ang subscribe button at pakihit nyo na din ang bell icon nang sa ganon ay isa kayo sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago tayong upload. Kaya't simulan na natin. Taong 1800s noong magsimulang mabuo ang grupo na tinawag na Haring Bakal sa Mindanao. May ilang mga bersyon sa kwento ng pagkakatatag ng grupong ito at kung sino ang nagtatag. Sa isang kwento, sinasabing itinatag ito ni Serafin Villadores Jr. na isa umanong dating membro ng grupong mortal na kaaway ng mga rebeldeng Muslim noon sa Mindanao. At ito nga ay ang ilaga na itinatag naman ni Feliciano Lucis alias Commander Toothpick. Siya nga pala, kung hindi nyo pa napanood ang kwento ng grupo ng Ilaga at ni Commander Toothpick ay ilalagay ko ang link ng video yon sa comment section ng video ito. At sa pagpapatuloy, nakilala umano ni Serafin Villadores si Aquilino Lagare na miyembro din ng Ilaga at marami pang miyembro nito. Sa pangunguna ni Commander Toothpick ay may pinupuntahan umano silang matanda noon na pinagkukuhanan nila ng karunungan o kapangyarihan para hindi tabla ng bala ng baril at taga ng itak. Ang matandang yon ay may pangalang Lolo Tikyo. Isa siyang subanon sa lugar ng Sindangan Zamboanga del Norte at sa kanya lang umano nang gagaling ang lahat ng kapangyarihang ginagamit ng mga Ilaga noon. Pero matapos nga ang termino noon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos na siya namang sumusuporta sa grupo ng Ilaga ay nagkahiwa-hiwalay din ang grupo at walang naging balita sa kanila. Subalit sa kwento ni Serafin Villadores ay binalikan niya umano si Lolo Tikyo upang alamin kung saan niya nakuha ang karunungan niya. Noong makilala ng lubos ni Lolo Tikyo si Serafin ay dito na niya pinamana sa kanya ang kanyang karunungan at dito binansagan din ni Lolo Tikyo si Serafin bilang Commander Aguila. Sa pagkakataong din yon, sinimulang itayo ni Serafin ang grupo na tinawag na Haring Bakal. Ngunit ang kwentong ito ay lubos namang pinabubulaanan ng ilang mga miyembro ng HB o Haring Bakal o kilala din sa tawag na Soldier of God. Ayon sa kanila, ang totoong Commander Aguila ay si Aquilino Lagare at siya umano ay may 21 tagasunod at isa nga dito si Serafin Villadores. Wala namang masyadong konkretong impormasyon ang nakasaad sa kasaysayan kung sino ba sa kanila ang tunay na haligi ng Haring Bakal. Pero kahit na ganun man, naging layunin ng grupong ito na protektahan ng mga mahihina, mga banta ng mga mapanganib na elemento, labanan ang kasamaan at tulungan ng pamahalaan. Ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng mga pinaniniwalaan nilang makapangyarihang salita o ang tinatawag na orasyon at mga anting-anting. Ang hindi lang maganda na kwento tungkol sa mga miyembro ng Haring Bakal ay nagnanakaw umano sila ng mga buto ng taong namayapa na para gawing agimat ang mga ito. Isang halimbawa dito ay ang tinatawag nila na tuway-tuway. Ang tuway ay ang nikap ng isang taong namatay na. Ayon kasi sa maraming paniniwala, ginagamit ang buto na ito para magkaroon ng kapangyarihang hindi makita ng mga taong iniiwasan o sa madaling salita, ginagamit ito para magkaroon ng kapangyarihang maging invisible. Base pa rin sa kwento, maraming miyembro umano noon ng Haring Bakal ang nagtatangkang nakawin ang mga buto ng dating komander ng Ilaga na si Commander Toothpick. Ito ay sa paniniwalang magkakaroon din sila ng kakaibang kapangyarihan oras na makakuha sila ng mga buto ng dating malupit na antingero ng Mindanao. Ang isa namang kwento sa kanila ay hindi sila katulad ng mga antingero na nagdadala ng mga material na bagay o mga medalyon na sinusuot. Sila ay lubos lang na naniniwala sa mga orasyon na galing sa aklat ng karunungan. Naniniwala sila na hindi tatalab sa kanila ang anumang klase ng mga nakamamatay na sandata. At ngayong may alam na tayong kaunti sa background ng grupong ito ay pag-uusapan naman natin ang proseso sa kung paano ba mapaanib dito. Para maging protektado at maging kaanib sa grupong ito ay kailangang mapagtagumpayan ng isa ang mga pagsubok na gagawin sa kanya. Dapat nabuo ang loob at naniniwala sa kapangyarihan ng mga orasyon at mga anting-anting. Bago isabak sa initiation, ang mga sasali ay kailangan munang magsumite ng police o NBI clearance at dapat na hindi rin positibo sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot.
Dahil ang samahang ito ay may sinusunod din na code of ethics at dapat na malaman ito ng mga bagong miyembro. Kapag napabilang sa samahang ito ay kailangang paglingkuran at magsilbi sa bayan at hindi dapat sila maging sanhi ng kaguluhan. At bago nga makasali sa grupong ito ay kailangan mo nang makatanggap ng sinasabi nilang blessing na mula sa isang otorisadong blessor. Ang pagbibless sa isang interesadong maging miyembro ay kailangang humarap sa pagtaga sa kanya ng isang matalim na bolo o isang tabak ng maraming beses sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. At kapag napagtagumpayan ng bagong miyembro ang pagbabasbas na ito, bibigyan siya ng dasal na orasyon na kailangan niyang usalin araw-araw at isang pulang t-shirt na may mga sulat na dasal at orasyon na siya namang isusuot niya para maging anting-anting. Mga kamaster, hanggang ngayon ay buo pa rin ang samahang ito at marami itong chapters sa buong Pilipinas. Nga pala, ang ibig sabihin umano ng Haring Bakal ay hangaring itaguyod ang bansa at kalikasan. At bago ko po tapusin ang video ito, kung may kulang man o mali sa mga nasabi kong impormasyon ay maaari bang pakikomento mo naman sa comment section ng video ito. At kung nagustuhan nyo po ang video ay inaanyayahan ko pong muli kayo na mag-subscribe na para lagi kayong ma-update sa mga susunod pang video na aking i-upload. At yun na nga, hanggang dito na lang. Maraming pong salamat. Agbyag.